sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos, dadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible, walang imposible. Praise the Lord. Good morning, good morning, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po naririto ang inyong programang Sa Diyos Walang Imposible. Isang mapagpalang gabi rin at hapon sa mga kapatid natin na nasa ibang panig ng mundo. Praise God. Saan man po kayo mga kapatid, ay bumabati po kami sa inyo ng isang mapagpalang hapon at gabi dyan sa inyo dahil baligtad po ang ating pong araw. Praise God. Muli po, naririto, sumasahimpapawid na naman ang programa ng Sa Diyos Walang Imposible. Hallelujah! Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang Kakain na naman tayo ng salita ng Diyos na sa atin po ay patuloy na nagbibigay ng kaalaman, paglago at pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya. Kaya nga po mga kapatid,
ihanda natin ang ating mga sarili sa ating pong almusal, na yan po ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos, sapagkat sinasabi po ng banal na salita ng Panginoon na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa kanyang mga labi. Amen. Pagpalain, biyaya ng Diyos, nadaloy ng lubos. Magandang hapon at magandang gabi kay Sister Marilu Quinto ng Canada. Hallelujah. Ganon din po sa inyong asawa na si Brother Israel Quinto at sa inyong anak na si Chelsea. Hallelujah. Sa Diyos walang imposible. At mula naman dito sa Las Piñas, batiin din natin ang isang mapagpalang umaga si Sister Lisa Villarico at ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak na ngayon po ay nakatutok at nanonood po sa programa natin. Ganon din po ang ating kapatid na si Brother Max Arasadon Tapulaw. Praise God, isang mapagpalang umaga sa iyo, Brother Max, at ganon din sa inyong mga kasama dyan sa loob ng iyong tahanan, kina Diane Lee, Mark, Daryl at Russell at sa iyong mga apo. And hallelujah, praise God, purihin ang Diyos. And Brother Israel and Sister Marilu are watching from home. Sabi po nila, wala nga palang pasok ngayon, Sister Marilu. Hallelujah. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mo. At mula po sa Dasmariñas, Cavite, batiin po natin isang mapagpalang umaga na bumabati sa atin ng A Blessed Morning Pastor and everyone. God bless us all. Annalisa Moreno de los Reyes. Ganon din po ang kanyang mga kasamahan doon sa kanilang tahanan ng kanyang mga anak. Hallelujah. At ganon din mula po rito sa ating pong lugar sa Las Piñas, sa may Aristocrat Subdivision. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng mga kapatid. Ang sabi po ni Sister Ningning Moreno Ragasa. Hallelujah. Ganon din po sa iyong may bahay. Praise God. Sa iyong asawa na si Brother Francis Ragasa. Kaya kung nabanggit yung kasi si Brother Francis ay gumagawa ng mga gawain ng mga pambabae. Kaya nasabi ko tuloy may bahay. Hallelujah. Abay, napakasipag maglaba at magluto nitong ating kapatid na ito, ha? Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din po sa inyong mga apo na sina Goko, Goten at Gohan at si Prishan. Kung sa Kanya ka lalapit, sa Diyos walang imposible. Walang imposible. At good morning din po mula sa Pag-ibig Home, si Architect Leo Rosas at ganoon din po kay Sister Nene Rosas, ha? Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa inyo at sa inyong apo na si John Lee at sa inyong anak na si Hansel. Praise God. At mula naman po sa ating pong lugar sa may San Pedro, Laguna, batiin natin ang isang mapagpalang umaga si Sister Becky Atendido at ganoon din po ang ating kapatid na si Brother Bob Atendido. Ganon din na po sa inyong apo na si Ali. Hallelujah. Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba? At ang sabi naman po ni Sister Marlene Sorribio, good morning po, Pastor, at sa lahat ng kapatiran. Good morning din, Sister Marlene. Praise God. At ganun din sa iyong mga anak na sina Elaine, Elaika at Jelay. At ganun din po sa inyong mga kasamahan dyan sa inyong compound. Ano po? Praise God. Ang Veterans Motor Shop. Praise God. At ganun din po si Brother Obed Sorribio, si Tatay Marino, at si Nanay Medi. At ang kanyang mga anak na sina Bimbi, Bob at Hart. At ganoon na rin po ang kanyang mga mekaniko dyan sa shop. Diyos walang imposible. Sama na rin natin sa pagbati Sister Rosario Tasipit. Good morning, Sister Rose. At ganoon din sa iyong asawa na si Brother Romy at si Ruru. Hallelujah. Puro ara. Rosario, Romy at Ruru. Praise God. Hallelujah. At ganoon din kay Brother Mark Anthony Sebelarde Calamba. Good morning, Brother Mark. At ganoon na rin po kay Brother Ilyas Glory
Brother Elias Glory, praise God, ng Bacoor, Cavite. Ganon din kay sa iyong asawa na Sister Cecil at sa iyong mga anak na sina Elisa, praise God. At ganon din po sa iyong mga kasama dyan sa loob ng tahanan at sa loob ng compound, ang Pagtakhan family kay Nanay Esther Pagtakhan. Hallelujah. Diyos walang imposible kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. At Sister Alice ay nagpaparating din po ng pagbati sa lahat. Good morning po, Pastor, at sa lahat po ng mga kapatid sa SDWIM. Hallelujah. Good morning din po. Good morning, Sister Alice, at kay Brother Nap at sa iyong anak na si David. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Kaya mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating pong pambungad na panalangin. Muli ay ating pong hilingin na tayo po ay pangunahan at muli gabayan ng kanyang banal na Espiritu. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Po ang ating mga isinasagawa ngayon mga kapatid ay saglit po muna tayong huminto at tayo po yung magbigay galang at respeto sa kanyang banal na presensya. There is healing in your name. There is salvation in your name. There is a victory. Glorify your name, Lord Jesus, in your name. Ama namin Diyos na nasa langit, ikaw po na makapangyarihan at banal. Ngayong umaga muli kami po, O Diyos, ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Muli ay biniyayaan po ninyo kami ng isang panibagong araw. Isang panibagong pagkakataon na kami ay makapaglingkod sa iyo, Diyos, at patuloy na makapagbigay ng kaluwalhatian at kadakilaan sa iyong makapangyarihan pangalan. Sa umagang ito, Diyos, muli lumalapit po kami na nagpapakumbaba, nagpapasakop, at patuloy na humihingi, Panginoon, ng paglilinis mula sa iyong banal na dugo upang sa gayon ay walang anumang maging hadlang at balakid, Ama, sa aming pong paglilingkod sa umagang ito. At muli, O Diyos, ay maranasan po namin ang iyong kapangyarihan. Ipagkaloob ninyo ang karunungan at kaalaman sa bawat isa sa amin upang sa gayon ay lubos po naming maunawaan ang iyong mga salita. Ito'y tatanggapin namin bilang pagkain espiritual na sa amin ay patuloy na nagbibigay ng paglago at pagtunlad ng aming mga buhay pananampalataya. Maging bukas at maging malaya ang aming isipan at aming mga puso. Alisin ninyo, O Diyos, ang lahat ng mga alalahanin, ang lahat ng mga hilangang balakid sa araw na ito upang sa gayon, O Diyos, ay malaya po namin tatanggapin ang iyong mga mensahe. Sa gayon, O Diyos, ay patuloy po kong matuto at patuloy na magdagdagan ang aming mga kaalaman. At ngayong oras pong ito, aangkinin namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Na ito, O Diyos, ay hindi darating sa amin sa simpleng salita, kundi ito ay laging may taglay na kapangyarihan, handa, himala at kababalaghan. Higit sa lahat, Panginoon, gamitin po ninyo kami upang maipangalat po namin ang iyong mga salita. Sa pamamagitan po ng pagbabahagi po namin, pag-host namin ng watch party. Ito na po yung pagkakataon na iyong ipinagkaloob na ang bawat isa ay makapaglingkod sa iyo, O Diyos, at makagawa ng mga mabubuting gawa, sapagkat ito ang iyong kalooban na ang lahat ng tao ay dumating sa pagsisisi at pagtalikod ng lahat ng kanilang mga kasalanan upang sa gayon sila man ay makaranas ng kaligtasan tulad ng aming pong naranasan. Salamat po. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin, O Diyos, sa makapangyarihan pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen
Amen and amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po mula po sa Dasmariñas, Cavite. Batiin po natin si Brother Luisito Miquiyabas. Good morning, Brother Louis, at ganoon na rin po sa iyong asawa na si Ate Eloy Miquiyabas. Lapitan, tulong na inaasahay, di rin natagpuan. Ako'y nagdurusa, sa buhay. Bueno, mga kapatid, atin pong ipaalala muli ang ating pong misyon, ang Operation Tulungan na inyo pong makikita po sa ating pong pinned comment. Praise God, yung ating pong Operation Tulungan na tayo po ay tumatanggap na po ng mga donasyon, anuman po yung mga nais po ninyong ibigay, ipagkaloob para po sa gawain, para po sa misyong ito ng mga nasalanta ng bagyong Rolly at Ulysses. Hallelujah! Praise God! Kaya po, mga kapatid, tayo po ay sama-sama na magtulungan at nagpapasalamat po. Meron na pong mga nagpapadala po through GCash. Salamat po doon sa mga nagpapadala. At yan po, iipunin po natin mga kapatid. Ano po? Praise God, meron na po tayong partner sa ating pong misyong ito, ang Bro Team. Ano po? Yung pong Veterans Riders Organization. Sila po ang ating partner na na ating pong mapagbibigyan po ng lahat ng malilikom natin, at sila po ang magdadala nito sa mga lugar na nasalanta po ng mga bagyo. Ano po? Praise God. At sila po ay marami na pong natulungan sa kanila pong adhikain bilang isang organisasyon na lagi pong tumutulong sa mga nangangailangan. Hallelujah! Kaya bukas po mga kapatid, yung pong mga kapatid natin, mga miyembro po ng Sa Diyos Wala Imposible, please lang po, dali na po ninyo yung mga hindi na po ninyo nagagamit na mga kasuotan, ng mga damit, mga kumot, mga kung ano-ano mang mga bagay, mga pagkain, mga delata, anumang bagay po na inyo pong nais na ihandog at itulong para po sa ating mga kababayan ay welcome po. Pwede na ninyong dalhin bukas. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At ako po ay patuloy na humihingi ng paumanhin sa mga nanonood tuwing araw ng linggo kung bakit po hindi ho maganda po ang ating pong nagiging live streaming pag araw ng linggo, dahil nagkakaroon po ng problema po, hindi lang yung signal, no, kundi yung pong aking cellphone. Kinakailangan po ng isang maganda at maayos na cellphone, dahil yung cellphone ko po ay na ginagamit po sa pagla-live stream ay sira na po yata yung mouthpiece, kaya po medyo distorted po ang tunog. Pero nung linggo, ginamit ko po yung cellphone ng anak ko, praise God, ay maganda po ang kanyang pick up. Dangat nga lang ay naglobat po, kaya ibinalik po sa cellphone ko. Praise God. Kaya mga kapatid, tulungan ninyo si Pastor na manalangin na makabili ng bagong cellphone, ha? Praise God. Bueno, tayo po ay nasa ika-4 na bahagi na po. Nandito pa rin po tayo sa huling bahagi po ng ating pong pag-aaral about destroyed by lacking. Ito na po ang huling araw ng ating pong pag-aaral tungkol po dito sa destroyed by lacking, no po, nawawasak, nasisira, napapariwara dahil sa kakulangan. Okay? Background tayo, praise God, balikan po natin yung ating pong simula. No po, tayo po ay nasisira, nawawasak, napapahamak for lacking of knowledge. Yan po ang una natin tinalakay. And then lacking of trust. And then lacking of faith. Yung lacking of faith, naging 2 araw dahil medyo mahaba-haba po iyon. But now, praise God, meron pa hong napaka-importante na ito po ay isang elemento na kinakailangan sa knowledge, kinakailangan po sa tiwala, at kinakailangan po sa pananampalataya. Praise God. Ito ang pinaka-importante mga kapatid na dapat po nating matutunan at maidagdag sa ating pong buhay
pananampalataya at buhay Kristiyano. Kaya kung kayo po ay nakahanda na po mga kapatid, praise the Lord, simulan na po natin makipag-engage, simulan na po natin mag-share, mag-host ng watch party, at higit sa lahat mag-take note. Take note, praise God, isulat po ninyo. At ito po ay lagi ninyong babalik-balikan at pagbubulay-bulayan at pag-aaralan upang sa gayon ay malaman ninyo kung totoo at tunay nga ang mga dinadalang mensahe at aral ni Pastor Manny sa inyo. Hindi ko hinihingi na kayo ay maniwala agad. Ano po? Kundi ito ay dapat po ninyong lini-liniin at balik-balikan at inyo pong konsultahin ang banal na salita ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise God! So today, ang hashtag po natin is lacking of courage. Lacking po of courage. Hallelujah! Jesus sa kasalanan. So kung kayo po handa na mga kapatid, ano po, praise the Lord. Handa na po ba kayo mga kapatid? So tayo po, idediretso na po sa ating pong mensahe. Praise God! Hallelujah! Pero bago po yan, batiin muna natin isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na si Nanay Carmen Somido. At ganun din kay Tatay Nick Somido. At ganun na rin kay Brother Dan Somido at sa kanyang buong pamilya. Ano nga ba itong lakas ng loob na ito? Ano po ba itong tapang na kinakailangan po natin? What is courage? Hallelujah. Courage is the ability to do something that frightens one. Yan po daw ang ibig sabihin na may kakayahang gumawa ng isang bagay na kinatatakutan niya. Ano po? Kung baga ito po yung strength, lakas ng loob sa harap po ng tinatawag ng pain or grief. Hallelujah! Yan po mga kapatid, at dyan po ako hanga sa aking may bahay. No, ang aking may bahay ay napakalakas po ang loob. Samantalang si pastor po ay mahina po ang loob pagdating po sa dentista, pagdating sa pagbunot ng ngipin. Yan po ang kinatatakutan ko. Hallelujah! Praise God! So yan po ang ibig sabihin niya, no? Yung pong kakayahan natin na gumawa ng isang bagay na kinatatakutan po natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Alam niyo ho ba, mga kapatid, na ang lakas ng loob ay isang bagay na ginagamit ng maraming mga negosyante. Alam niyo ba na ang mga negosyante, malalakas ang loob niyan na umutang sa bangko ng milyon-milyon para lamang makapagpasimula po sila sa kanilang mga negosyo. Ganyan po sila kalakas ang loob. At ganun din po mga kapatid, di ba? Kapag tayo po ay nagkakaroon po ng tinatawag na mga binabalak po natin, maging sa pagpunta natin sa ibang bansa, kinakailangan natin ng lakas ng loob dahil ito po ay isang bagong yugto, bagong pakikipagsapalaran. Kaya yung mga nagpupunta po sa ibang bansa, sila po ay malalakas ang loob po nila. Hallelujah. Definitely, sa ating present condition ng ating buhay mga kapatid, for us to survive, ang kailangan natin ay courage or tapang. Sa nangyayaring kalamidad, pandemya at krisis na ating pong sunod-sunod na nararanasan, mga kapatid, itong ating pinagdadaanan para makabangon at muling makapagpasimula, kailangan mong tumayo at lumaban sa buhay, and for you to fight in this current condition of our lives is we need courage. Kailangan po natin ng lakas ng loob. Katulad na nga po ng mga natalakay natin sa nakalipas na mga araw,
nangangailangan tayo ng kaalaman, nangangailangan tayo ng tiwala, nangangailangan tayo ng pananampalataya upang makaiwas tayo sa kapahamakan o pagkawasak. But, it takes courage to have knowledge. Yes, kailangan mo ng lakas ng loob. Yung pong mga kumukuha ng mga degree, mga bachelors, mga nag-aaral. Praise God, di ba? Kaya nga minsan yung may mga nasasabi ang hina kasi ng loob mo kaya hindi ka makapagtapos ng iyong pag-aaral. Iniisip mo agad na hindi mo kaya. Ganun po, no? Praise God. Pero yung mga nagtatapos ng mga pagiging doktor, pagiging abogado, na halos napakaraming taon ang ginugugol. Yan po ay namumuhunan ng lakas ng loob upang sa gayon sila ay magtamo ng kaalaman, mga kapatid. Yeah, it takes courage to have knowledge, and it takes courage to trust into the unknown. Kailangan ng lakas ng loob para magtiwala sa hindi mo alam, sa hindi mo nakikitang bagay o pangyayari sa hinaharap. Hindi mo alam na sa iyong pagpunta sa ibang bansa kung ano ang sasapitin mo. Hindi mo alam sa iyong journey na tinatahak, mga kapatid. Ano po? So, it takes courage to trust into the unknown. Kailangan ng lakas ng loob sa mga bagay na hindi mo pa, kumbaga kailangan mong magtiwala. Para magtiwala, kailangan mo ng lakas ng loob sa mga bagay na hindi mo pa nararanasan, na hindi mo pa nakikita. Hallelujah! And I remember Abraham, nung tinawag siya ng Panginoon at siya po ay pinapunta ng Panginoon sa isang lugar na hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa lugar na iyon. Iiwanan niya yung kanyang nakasanayang buhay at dadalhin siya ng Diyos sa isang bagay na hindi pa niya nararanasan, hindi pa niya nakikita. So, it takes courage for him to trust God into the unknown. Amen? Hallelujah. And then, it takes courage to step up in faith, mga kapatid. Kailangan din po ng lakas ng loob para tayo makahakbang sa pananampalataya. Amen po ba? Hallelujah. So, ito po ang ibibigay ko po sa inyo na mga bagay na dapat po nating malaman na kung ano ang idudulot ng kahinaan ng loob. Ano po? Yung kakulangan ng lakas ng loob. Praise God. Anong kapahamakan, anong pagkawasak ang idinudulot ng kakulangan ng lakas ng loob? Okay. Praise God. Handa ka na ba, kapatid, na malaman kung ano ang maaari mong sapitin kapag ka ikaw ay mahina ang iyong loob? Unang-una, mga kapatid. Number 1, ang kakulangan sa courage o sa lakas ng loob ang magpapanatili sa atin sa pagiging alipin. Yes. Ikaw ay ibibilanggo, ikaw ay ilalagay sa pagiging alipin habang buhay kung ikaw ay mahina ang iyong loob. Hallelujah! Wala kang lakas ng loob para labanan. Ano po? Lumaban. Alalahanin po natin sa Exodus chapter 3 at chapter 4, ito pong kasaysayang ito ay makikita po natin kung papaano po ang mga Israelita. No, hindi ko babasahin sa inyo dahil napakahaba po nito. Kayo na lang po ang mag-aral at magbasa ng kabanatang 3 at 4 ng
Exodus, kung saan ang mga Israelita ay alipin sa Ehipto. Sa maraming panahon ay naging alipin sila at nakita ng Diyos ang kanilang kalalagayan. Kaya nga tinawag ng Diyos si Moses upang ipakilala sa mga Israelita at Ehipsyo ang kanyang kapangyarihan at pagkadiyos. Subalit, bago yan, mga kapatid, ay ipinakilala muna niya ang kanyang sarili kay Moses. Siya muna ay nagpakilala kay Moses. Tinawag niya si Moses at sila ay nagkaroon ng personal encounter dito po sa tinatawag na burning bush. Umakyat si Moses sa bundok na yon at sa pamamagitan ng kanyang nakitang yung isang puno na nagliliyab. Mga kapatid, ano po? Praise God. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses. At gusto ko pong makita niyo ang mahalagang dapat malaman natin dito sa kasaysayang ito, sapagkat ang Ehipto po, kung inyo pong sasaliksikin, ito ay sumisimbolo sa kasalanan. Ang Egypt po, it symbolizes sin. Dahil doon sa Ehipto, mga kapatid, ay puro mga kamunduhan. Ito ang sentro ng kalakalan. At dito kumbaga maitutulad po ninyo ang Ehipto sa Las Vegas Sin City. Hallelujah! So Egypt can symbolically represent sin and its consequences, sabi rito. No po? Praise God. So, in spite of being freed from slavery and receiving the gift of God's holy laws, mga kapatid, ang mga Israelita ay tumangging maging masunurin sa ating Panginoong Diyos. At sa halip, sila po ay nagpupumilit pang bumalik sa Ehipto. Paano ba nagpakilala ang Diyos sa bansang Israel at sa Ehipto? Sa pamamagitan po ng sunod-sunod na pagpapadala ng mga salot. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ni Moses. At kay Moses nga po, makikita po natin mga kapatid, no? Sinabi niya, Moses, ano yang nasa kamay mo? Sabi niya, tungkod po, Panginoon. Ibato mo. Praise God. Nung initya ni Moses, naging ahas yung kanyang tungkod. So doon pa lang, ipinamalas na ng Diyos kung sino siya sa harap ni Moses. And for you to know, mga kapatid, it takes courage for Moses to know God. Kayo ba naman ang makapunta sa bundok at makakita ng isang haligi, ng isang nagliliyab na puno na hindi nasusunog? At pagkatapos makakarinig kayo ng tinig na nagsasalita mula doon sa apoy na yon? Anong gagawin ninyo kung kayo ay mahina ang loob? Abay, kakaripas po kayo ng takbo. Tama po ba? Matatakot kayo. Maaring sabihin ninyo, naku, may engkanto, may multo. Pero for Moses, para makilala niya ang Diyos, kailangan niya ng lakas ng loob. Kailangan niyang magpakatatag, mga kapatid, upang sa gayon ay maipakilala niya ang Diyos sa bayan ng Ehipto at sa bayan ng Israel. At yun nga po ang nangyari, mga kapatid. Hindi baga sunod-sunod na kapangyarihan ng Diyos ang ipinamalas niya sa pamamagitan ni Moses at sa pamamagitan ng tungkod ni Moses. Pero itong mga Israelita, dahil sa kanilang kahinaan ng loob, ang gusto po nila ay manatili po sila doon. Ayaw po nilang sumunod. Hanggang sa kaduluduluhan doon sa Red Sea. Kaya nga, dahil sa kanila pong pagiging matigas ang ulo,
sa pagiging mahina ang kanilang loob, ang sabi po ng Bible, dito sa mga Israel, sa bayan ng Israel na inilabas ni Moses sa Ehipto, wala sa kanila ang nakatungtong sa lupang pangako. Maliban sa mga sumunod na mga henerasyon, tanging si Joshua at si Caleb lamang, mga kapatid, ang mayroong lakas ng loob. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Anong ibig ko pong sabihin? Paano natin ito may apply sa ating buhay? Marami sa atin, mga kapatid, ang patuloy na nabibilanggo ng kasalanan dahil walang lakas ng loob na magbago. Walang tapang na baguhin ang kanilang buhay. Yes. Natatakot, baka sila yung layuan ng kanilang mga kaibigan. Kapag sila ay nag-join, kapag sila ay na-born again, takot silang masabihan silang born again Christian. Takot silang magdala ng Bible. Takot silang makita na kumbaga sabi nga wala silang lakas ng loob para manalangin sa mga publikong lugar dahil nahihiya sila. So sila po ay masasabi po natin na sila ay makikita po natin na nagiging alipin. Alipin ng kasalanan. Amen? Hallelujah! So, it takes courage to know God para lumaya po tayo. Para makalaya ka sa kasalanan, kapatid. Para makalaya ka sa mga bagay na hindi kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Kung ako ba ay natakot sa galit ng tatay ko, magiging pastor ba ako? Kung hindi ko ba nilakasan ang loob ko, mga kapatid, na ako ay sumunod sa Diyos para maglingkod, na iwanan ko ang aking trabaho, at ako ay mag-full-time bilang lingkod ng Panginoon, makakalaya ba ako sa pagiging adik, sa pagiging lasinggero, sa pagiging sugalero, sa pagiging babaero, sa pagiging lahat ng ero? Mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Kaya yung mga mahihina ang loob, yung walang lakas ng loob, tandaan po ninyo, mananatili po kayong alipin ng kaaway. At gusto ko pong malaman ninyo, mga kapatid, bawat isa sa atin pinalaya na ng Diyos sa pagiging alipin. Ang kailangan lang po natin ay magkaroon tayo ng courage. Magkaroon po tayo ng lakas ng loob na makilala ang Diyos, sapagkat sinabi po ng John chapter 8 verse 32 that you will know the truth, and the truth will set you free. Makikilala mo, malalaman mo ika ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Hallelujah. Ngayon, nasa inyo po ang desisyon ngayong umaga. Gusto mo bang manatiling alipin ka ng kaaway? Gusto mo bang maging sunod-suluran ka sa iyong mga sa tawag ng laman? Ha? Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ikalawa po, mga kapatid, na nagagawa ang kapahamakan ng ating kahinaan ng loob, na po, ang kakulangan sa lakas ng loob ang maglalagay sa atin sa takot. Yes! Sa takot, mga kapatid. Naalala ninyo, mga kapatid, doon sa 1 Samuel chapter 17, yung Israel, yung si Goliath at si David. Ha? Praise God.
Kung babasahin po ninyong kasaysayang ito sa 1 Samuel chapter 17, doon ay makikita ninyo na 40 araw at 40 gabi na hinahamon ni Goliath ang bansang Israel na lumaban sa kanya. So, that means, kung 40 araw at 40 gabi, sila po ay 40 araw at 40 gabi na sila ay nakalagay sa takot. Takot na takot po sila, mga kapatid. And for Saul, para kay Saul, na siya po ay magkaroon ng lakas to trust into the unknown, kailangan hunin niyang lakasan at magtiwala, mga kapatid, sa hindi pa niya kilala. Imagine, biglang sumulpot sa harapan niya si David, na wala siyang kaalam-alam tungkol kay David. Diba? Bigla na lang dumating sa kanyang harapan at nagpipresenta na labanan ng higanting ito. So, anong ginawa ni Saul? Nilakasan na lang niya ang loob niya, baka makatsamba ika. Dahil kung nga wala siyang maiharap, wala siyang maireto kay Goliath, praise God, itinayanan niya. Nagtiwala na siya kay David, na kung saan itong si David ay nagbigay naman ng kanyang karanasan. Praise God. Pinakita niya yung kanyang resume, yung kanyang biodata, yung kanyang transcript kay Saul. Sabi niya, ako ay nag-aalaga ng tupa ng aking ama, na sa tuwing ang mga oso at mga tigre ay dadaluhong, sila ay aking tinatalo at sila ay aking pinapatay. Praise God. Hallelujah. So yun lang yung kanyang tanging karanasan. Samantalang, marami siyang tauhan na mas kwalipikado kay David, sanay sa digmaan, sanay sa labanan. Pero ganun pa man, hindi naglakas ng loob si Saul na ilaban ng kanyang mga sundalo. Kay David siya tumaya. Naglakas loob na siya. So kaya nga, it takes courage to trust into the unknown. Nagtiwala siya sa hindi niya kilala, sa hindi niya alam. At anong nangyari, mga kapatid? Kung hindi siya naglakas ng loob, patuloy silang paghaharian ng takot. Patuloy silang malalagay sa takot, mga kapatid. Tama po ba, mga kapatid? But, sabi nga, ang Diyos ay makapangyarihan. Si David ay nagtiwala sa Diyos na hindi rin niya nakikita. Amen. Basta't ipinagmalaki lang ng Diyos, nagtiwala siya sa Diyos na makapangyarihan na hindi niya, he also trusts in the Lord. Praise God. It takes courage for David to trust into the unknown. Hindi niya nakikita. At iyan ang napakahirap sa ating pong mga anak ng Diyos. Na hindi natin kayang magtiwala sa hindi natin nakikita. Dahil ang prinsipyo natin, to see is to believe. But it takes you, praise God, it takes courage for you para magtiwala sa hindi nakikita, sa hindi mo alam. Kailangan mong maglakas ng loob, kapatid. Amen? Hallelujah! Praise God. Dahil kung hindi magiging malakas ang loob natin, kapatid, walang mararating ang buhay mo. Amen? Kung hindi mo lalakasan ang iyong loob, hindi ka magtatagumpay. Praise God. Hallelujah. Nakita ninyo, isang halimbawa na lang, mga kapatid, si
yung pambansang kamao natin. Ha? Praise God. Tignan po ninyo. Kung hindi malakas ang loob na lumaban sa ibabaw ng lona, sa ibabaw ng ring, itong ating pambansang kamao, makakamit niya ba ang kanyang nararanasan ngayon kung hindi malakas ang loob niya, kapatid? Ha? Praise God. Magiging congressman ba siya kung hindi malakas ang loob niya? Magiging senador ba siya kung hindi malakas ang loob niya? At nakita niyo naman, mga kapatid, nagtiwala siya ngayon sa Diyos na hindi niya nakikita. Nakilala niya ang Panginoon. At ngayon siya po ay naghahayag ng salita ng Diyos. So anong naging puhunan ng ating pambansang kamao sa kanyang tagumpay, sa kanyang kinalalagyan ngayon? Lakas ng loob. Hallelujah. Nakita na ba niya sa kanyang sarili kung ano ang magiging kinabukasan niya sa boxing? Hindi po. Hindi niya pa nakikita yon. But it takes courage for him to trust into the unknown. Kaya nga, mga kapatid, mananatili tayo sa takot. Alalahanin kung hindi tayo magtitiwala ng lubos sa Diyos na hindi natin nakikita, pero pwede natin pagtiwalaan sa lahat ng bagay. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At ikatlo, kapatid, ang kakulangan sa lakas ng loob ang magiging dahilan ng pananatili mo sa karamdaman at sa kahirapan. Pag mahina ang iyong loob, hindi ka gagaling. Yes. Patuloy kang magdurusa. Patuloy kang maghihirap. Tandaan natin, nung tayo tinubos ng Panginoong Hesus laban sa sumpa ng sakit at kahirapan, from the curse of sickness and poverty, when He sacrificed Himself at the cross of Calvary. Kapatid, yun ang ginawa niyang sakripisyo. Pinalaya tayo, pinagaling tayo mula sa sumpa ng sakit at karamdaman at kahirapan. Kaya para tayo ay makalaya sa mga ito, lakas ng loob na humahakbang tayo dapat sa pananampalataya. It takes courage for you to step up in faith, humakbang sa pananampalataya. Kung hindi ka maglalakas ng loob, kung hindi ka magiging matapang, hindi ka gagaling. Hindi ka maaahon sa kahirapan. Katulad ng lalaki na nasa Pool of Bethesda, sa John chapter 5 verse 1 to 14, kung saan 38 taon nang pinahihirapan ng kanyang sakit. Basahin po ninyo, 38 years na nakaratay sa banig ng karamdaman. Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon sa kanya, di ba? Kinausap siya ng Panginoon kung bakit hanggang ngayon ay nandoon pa rin siya at hindi siya gumagaling. Dahil yung Pool of Bethesda, sa tuwing kinakaukaw yun ng anghel ng Diyos, lahat ng mga may sakit na naroon na nakapaligid, nag-uunahan na tumalon doon sa pool na yon at sila ay gumagaling. Ang sabi nung may sakit, walang tumutulong sa akin para magdala doon sa tubig. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? Sabi ng Panginoon, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan. Alam nyo, kapatid, ang taong ito
Nakapokus siya doon sa tubig, sa pool, sa swimming pool. At 38 years, kung siya ba ay hindi naglakas loob na tumayo, gagaling ba siya? 38 years, imagine, paano ka tatayo doon, tatayo, basta-basta? Ha? Napakahirap nun. Diba? Yun lang ikaw ay makaupo ng isang araw sa iyong trabaho na nakaupo ka, parang hirap-hirap kang tumayo dahil magdamag kang nakaupo, magdamag kang nakahiga, parang hirap. What more 38 years? Pero dahil malakas ang kanyang loob, tumayo siya. Hindi lang ba siya tumayo, nagbuhat pa siya. So it takes courage to step up in faith. Even the woman with the issues of blood, nilakasan niya ang kanyang loob. Yung babaeng may sakit na cancer, cervical cancer, anong sabi niya sa kanyang sarili? Kung mahihipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. O diba? Imagine ninyo, pakinggan po ninyo, madalas ko na po itong sabihin sa inyo at napag-aralan na po natin yung lesson about this woman, ano po, praise God, 12 years, inaagasan ng dugo, at ang sinabi niya, hihipuin ko lang yung lalayan ng damit ni Jesus. Bakit laylayan? Bakit hindi pa yung balikat? Bakit po? Unang-una, sa tingin ko mga kapatid, sa palagay ko mga kapatid, ito ay hindi na halos makatayo. Ikaw ba naman ang magkaroon ng tinatawag na pag-agas ng dugo sa loob ng 12 taon? I-visualize ninyo, tignan po ninyo kung ano ang itsura nito. Siguro marahil ito butot balat na lang. No? Halos naubos na niya ang kanyang kayamanan sa pagpapagaling, pero imbis na gumaling, siya po'y lalong lumala pa ayon sa banal na kasulatan. Kaya nilakasan na niya ang kanyang loob para humakbang siya sa kanyang pananampalataya. Ano nangyari? Gumaling siya. Why? Nilakasan niya ang kanyang loob. Si Naaman, hindi ba? Nagkaroon din siya ng lakas ng loob para lumubog doon sa ilog Jordan na napakarumi. Gayong siya'y punong-puno ng ketong. Tapos, sasabihin ng propeta ng Diyos, lumubog ka doon sa ilog ng Jordan. Sabi nga ni Naaman, wala bang mas malinis-linis? Bakit hindi na lang dito sa isang ilog na ito, sa isang dagat na ito, ako lulubog, bakit doon pa sa marumi? Paring ganun ang kanyang suwestyon. Pero anong sabi sa kanya ng kanyang alipin? Di ba't gagawin mo? Gumaling ka lang? So nilakasan na niya ang kanyang loob. At anong sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid? Na nauri ang kanyang kutis gaya ng isang sanggol. Why? Because it takes courage for us to step up in faith. Amen! Hallelujah! At pagdating naman po sa pagbibigay na siyang susi upang tayo'y pagpalain ng Diyos, may mga tao ring mahina ang loob upang magbigay sa gawain ng Diyos. Lalo na when it comes doon po sa tinatawag nating ikapo. No? Pag naririnig na nila yung salitang ikapo, anong kanila sigaw? Inaku po! Hallelujah! Praise God! Yan, diyan marami mahina ang loob pagdating sa pagbibigay, pagdating sa mga tulong sa nangangailangan. Bakit po? Dahil nag-aalala sila na baka sila'y kapusin sa kanilang mga pangangailangan. Pero alalahanin natin, mga kapatid, may mga taong naglakas ng loob na nagbigay at sila'y pinagpala ng Diyos. At ang unang halimbawa diyan, kapatid, ang unang halimbawa na makikita natin diyan ay yung mag-ina doon po sa unang hari, kapitulo 17, talata po ay 12 hanggang 16. Ano pong mababasa natin dito?
Pakinggan ninyo. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. Ito yung kanyang sinasabi kay Propeta Elias. Bakit ka manghihingi sa akin samantalang yung buhay, yung Diyos mo ay buhay at makapangyarihan, tapos sa akin ka hihingi ng makakain mo? Parang ganun ang kanyang naisip parating. At narito, sabi niya, ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang kaming makain bago kami mamatay. Dahil ito po ay panahon ng taggutom. Panahon po ng taggutom yan. Anong deklarasyon ng babae? Last meal na namin ito. Ibibigay pa namin sa iyo. Dahil pagkakain namin ito, tsak mamamatay na kami sa gutom. Anong sinabi sa kanya ni Elias? Pakinggan ninyo, huwag kang matakot. See? Huwag kang matakot. Sabi niya rito, yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin, at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langisman ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya'y yumaon at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias, at kumain ang babae at siya at ang kanyang sambahayan ng maraming araw. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan o ang banga ng langisman ay nabawasan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. See? Diba? Ang liwanag. Sabi ni Elias, huwag kang matakot, lakasan mo loob mo. Kaya tayo nananatili sa kahirapan dahil natatakot tayo na tayo ay magkulang sa ating pangangailangan. Kaya hindi natin magawa ang tumulong, hindi natin magawa ang magbigay, hindi natin magawa ang magbahagi ng ating mga tinatangkilik at mga pagpapala sa ating buhay dahil natatakot po tayo, nakapusin po tayo. Wala tayong tibay, wala tayong lakas ng loob para gawin ang bagay na ito dahil sa pag-aalala po natin. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Kapatid, gusto mong gumaling? Gusto mong ikaw ay makaahon sa kahirapan? Kapatid, it takes courage for you to step up in faith. Tingnan niyo yung bata na may baon na 5 tinapay at 2 isda. Lakas loob niyang ibinigay yung kanyang baon, gayong wala na po siya pagkain. Isinare pa niya yung kanyang baon. Nung pinakain ni Jesus yung 5,000 taong kalalakihan. Hindi ba? Saan galing yun? Sa isang munting bata na may baon. Kung kayo yung bata, hindi nyo ibibigay yun. So, humakbang sa pananampalataya itong batang ito. Isinare niya, ibinahagi niya yung kanyang baon. Anong sabi ng banal na kasulatan? Kapatid, kumain ng napakarami at libo-libo pang at marami pa ang natira. Amen? Maraming natira. Hallelujah. Kaya kapatid, ngayon nananawagan ng Diyos na humakbang po tayo sa pananampalataya pagdating sa pagbibigay. Kaya mo bang magbigay sa mga nasalanta ng bagyong Rolly at Ulysses? Hallelujah. Tandaan po ninyo 2 Corinthians 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay.
higit pa sa inyong mga inaasahan, higit pa sa inyong mga iniisip, upang kayo ay may magamit sa pagkatawang gawa. Diyos pa rin ang magbibigay sa inyo. Diyos pa rin, mga kapatid, ang gagawa ng paraan upang ikaw ay makagawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Yes. Hallelujah. Praise God. Alam nyo, ako'y mayroong nais na ipagpatotoo sa inyo. Opo. Noong ako po ay nag-bless ng bahay ng isang kapatid dito sa Sukat sa San Antonio Valley 6. Binbless ko po yung bahay. No? Praise God. So matapos po yung blessing, ako po'y pinagpala nung may-ari ng bahay. At sa aking pong pag-uwi, sumakay po ako ng tricycle. Praise God. And then, sa pagsakay ko sa tricycle, pag-upo ko po, may napansin po ako sa upuan. At nung aking tignan po ito, pera po sa lapi. At nang tignan ko po, ito po ay bumibilang po ng 3,000, 3,000 pesos. Nadampot ko. So hindi ko naman po pwedeng ibalik doon sa driver dahil alam kong hindi kanya. Mga kapatid. Ano po? So ang ginawa ko po mga kapatid, pagdating sa terminal ng tricycle, tinandaan ko yung kanyang motor. At ako po'y naghintay ng halos 1 oras, pabalik-balik, baka ho may mag-claim ng pera. Baka ho mayroong mag-claim, pumunta doon. So, tumagal po ako ng 1 oras doon, pabalik-balik na yung tricycle, wala hong nagke-claim. Sabi ko, Panginoon, ano ang gagawin ko dito? Hindi ko naman pwedeng ibigay ito dahil hindi ito makakabalik sa may-ari. Praise God. Noong mga panahong yun mga kapatid, meron pong laging nagte-text sa akin at humihingi ng tulong. No? Financial help. So, naisip ko, Panginoon, total, hindi naman akin ito at hindi ko rin gustong ito'y angkinin. Itutulong ko na lang po ito. Ibabahagi ko na lang po ito sa mga nangangailangan. Kaya ang ginawa ko po doon sa pera, mga kapatid, ipinadala ko po doon sa lagi pong nagte-text sa akin. Dahil ang kanyang anak ay may sakit at nangangailangan ng laboratory. Praise God, agad-agad ko po ito pinadala. At itinulong ko po sa iba, mga kapatid, yung perang napuno ko. Hindi ko po sapagkat sabi ko nga po, kung ito man, Panginoon, ay hindi maibabalik sa may-ari, ay ibabalik mo naman ito sa kanya sa pamamagitan na ito'y makakatulong sa ibang tao. So yun po ang ginawa ko, mga kapatid. Itinulong ko. So sa mga kapatid, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para ako ay makatulong sa ibang tao. Hallelujah! Dahil ito pong nagte-text sa akin ay halos inaaraw-araw po. Napakaan po niya ng Hallelujah! Praise God! Panay ang ano niya sa akin. At sa katunayan po, pangatlong beses na po yan. Pangatlong beses na po niyang paglapit sa akin, mga kapatid. Pangatlong beses na yon. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Panginoon. So, for us, na tayo po ay pagpalain ng Diyos, pagalingin ka ng Diyos, kapatid, it takes courage for you na ikaw ay makaahon. Kaya ngayong oras na ito, hahakbang ka pa sa pananampalataya. Gusto mo bang gumaling, kapatid? Sundin mo ang sinasabi ng Panginoon. Sinabi niya ngayong oras na ito, magaling ka na. Gawin mo ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa, kapatid. Ako po, mga kapatid, sabi nga, may sakit ako, pero ginagawa ko, humahakbang ako sa pananampalataya. Bawal sa akin na magpagod at pero eto po mga kapatid, hindi ko inaangkin, humahakbang ako sa pananampalataya. Bawal sa akin na magsisigaw, bawal sa akin na magpagod, bawal sa akin. Pero ano nakikita nyo sa buhay ni Pastor Manny? Praise God. Hallelujah. Dahil inaangkin ko, pinagaling ako na Diyos. Amen? Humahakbang ako. Kailangan ko ng courage ngayong umaga
Yan ang kailangan ninyo, kapatid. Kailangan ninyo ng courage for you to step up in faith para magkaroon ng kaalaman, para magkaroon ng pagtitiwala. Kailangan ng lakas ng loob. Hallelujah. Kaya itong ating mga kapatid na isasama po natin sa panalangin, kayo po ay nangangailangan ng lakas ng loob ngayong umagang ito. At kayo ay humakbang sa pananampalataya. Kung ayaw ninyong kayo ay pagharian ng takot, pagharian ng mga alalahanin, kayo ay patuloy na mabilanggo sa pagkaalipin ng mga masasamang gawain. Praise God. Ngayong umagang ito, kapatid, you have to step up in faith. You have to trust into the unknown. You have to have courage to know more God in your life. Hallelujah. Sasama natin sa panalangin ang ating pong mga kapatid ngayong umagang ito. Hallelujah. Praise God. Now we speak according to Hebrews chapter 11 verse 1. Ngayon na ang pananampalataya. Sasama natin sa panalangin ang ating mga kapatid Robino and Rogelio Costales, Rowena Meriman, Mary Joy Mendoza, Sheila May Ariza, Red Meriman, Annabel, Rachel, Amanda, Angela, Rodel, Arian Costales, Morgan Meriman, and Honor Meriman, Kit Mendoza, at sama rin natin upang makakilala sa Panginoon ang ating kapatid na si Sister Marlene Estonacto Foster at gumaling sa kanilang mga cancer. Ito pong mga kailangan ng tagalingan, lakas ang puno ng loob, mga kapatid. No? Romerico Dumlao, Diosdado Botera, Zilda Rosales, Romelito Valdez, Nir. At ganun din si Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbis Oribio, Andrea Aranda, Gordelisa and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Kahala Family, Elizabeth Ramirez and Family, Brian Buenviaje, Meli Domingo, makakilala rin sa Panginoon. Ganun din po si Rosel Domingo ay makakilala sa Panginoon. Eupremia Conje, hallelujah. Liza Villarico at ang kanyang pension ng kanyang mga anak na praise God, darating at pagkakaroon ng katubunan at kasagutan. Amen. Elmi Perez, Ronald Chan, George Teodoro, Remy Costales, Skyhook, mga kumpanya, mga kabuhayan ng ating mga kapatid, Skyhook GPS, Revlink Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Niskip Enterprises, Architectural Firm ni Architect Leo, Bookkeeping Firm ni Sister Lily Pangilinan, ganun din po ang Car Rental Services ni Brother Fred at ni Brother Lloyd Nebres. Sama na rin natin yung Bimbins Lutong Bahay ni Sister Marlene Sorribio. Hallelujah. Purihin ang Diyos na makapangyarihan. Oh, hallelujah. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga, nagpapasalamat po kami sa iyo sa umagang ito sapagkat muli ay iyong inilagay ang iyong mga salita sa aming pong buhay. Ama, idinadalangin ko rin po si Sister Leia Palomares, Panginoon, na siya po ay magkaroon ng isang magandang trabaho sa bansa po kanyang kinalalagyan. Ganun na rin po, Panginoon, itong mga pangalang binanggit ko na isa-isa, Panginoon Diyos. O God, ngayong umaga nito, mangusap ka sa kanilang mga puso, lalo na po yung mga taong hindi pa nakakikilala sa iyo, hindi pa nabubuksan ng kanilang buhay, hipuin po ninyo sila, Panginoon, na ikaw ay makilala nila at tanggapin bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanilang buhay. Gawin po ninyong instrumento ang programang ito sa pagkakilala nila sa iyo, O God. At ganun din po, Panginoon, itinataas at idinadalangin po namin sa iyo ang mga kapatid na dumadaan sa matinding sakit at karamdaman, Lord. Ibigay mo po sa kanila ang lakas ng loob na manalig at sumampalataya at magtiwala at makilala kanila, Panginoon, na ikaw ang
Diyos na aming dakilang manggagamot. Kaya ngayong umagang ito, sinasaway po namin ang lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman, O God. Lahat ng ito, Panginoon, kung yan man ay cancer, O God, sinasaway namin ito, cancer sa baga, cancer sa dugo, cancer sa lapay, O God, cervical cancer, colon cancer, whatever kind of cancer is this, O God, we rebuke it right now in the mighty name of Jesus right now. Lord, maging yung mga mayroong dinaramdam sa kanilang mga kidney, sa kanilang mga ugat, sa kanilang mga nerves, O God, O Lord, sa kanilang mga puso, Lord, ilapat po ninyo ang kagalingan, ang iyong kapangyarihan, O God, iparanas ninyo ang divine healing miracle right now in the name of Jesus right now. O God, we declare healing and deliverance upon them, O Lord, ngayong umagang ito. At salamat din, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob ninyo sa mga kumpanyang ito, Panginoon, ng aking mga kapatid na nagsusumikap, O God, na binigyan mo ng lakas ng loob para sila ay makapagtayo ng mga negosyo, O God. Kaya naman, O God, sila'y humahakbang sa kanilang pananampalataya at nagtitiwala sa kawalan, Panginoon Diyos, na hindi nila alam kung ano ang maaring dumating at anong mangyari sa kanilang mga kabuhayan. But God, nagtitiwala sila sapagkat kilala kanila na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kaya naman, Lord, we declare financial blessing, financial breakthrough, and financial stability laban sa mga kumpanyang ito, Panginoon. Hallelujah. At maging sa mga trabaho ng iyong mga anak na nanonood, O God, pagpalain mo kanilang mga trabaho, pagpalain mo kanilang buong sambahayan. Ingatan po ninyo, lalo na, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa ibayong dagat, nasa ibayong bansa. O Lord, ang aking may bahay na si Rochi Galeno, O God, na nagtatrabaho araw-araw sa kabila ng napakaraming kaso ng COVID sa Amerika, ay patuloy mo siyang pinoproteksyonan ng iyong kapangyarihan. Ganon din po si Zaira, si Desmond, at lahat ng mga in-laws ko, Panginoon, na tumatayong frontliner sa Canada, sa Australia, at sa Amerika. Ganon din po, Panginoon, Sister Lisa Domingo at ang kanyang pamilya, ang mga kapatid namin nasa Middle East, si Brother Arnel Alpon and family, ganon din po si Jun Soribio and family, Marvin Soribio and family, O God. Ganon din po, O Lord, si Mario Soribio, at ganon din po si Sister Mary Grace Enriquez. O God, patuloy mo silang ingatan at ilayo sa kapahamakan at sa mga sakit at karamdaman. Ganon din po ang mga kapatid namin na nasa Canada, ang Quinto family, ang De La Cruz family, O God. Ganon din po, O Diyos, ang Santos family, Kaligdan family, at ganon din po, Panginoon Diyos, ang Zobrepeña family at si Sister Leia Rosas, Panginoon, si Christ Magdalena at ang kanyang asawa, O God, ay patuloy po ninyo pagpalain, Ramirez family, at ganon din po si Salud Lala, O God, ay patuloy nyo silang ilayo sa lahat ng mga sakit at karamdaman. O God, salamat po sapagkat ang aming bansa ay patuloy na naghihilom ang mga krisis at pandemya, O God, na bumababa ang antas ng mga COVID-19 sa aming bansa. Salamat po, O Diyos. Pagpalain po ninyo ang aming misyon na kami po, O Diyos, ay makagawa ng aming pong tulong sa mga nangangailangan na mga kababayan po namin. Hipuin po ninyo yung mga nanonood, Panginoon, na magkaroon sila ng lakas ng loob na tumulong sa mga nangangailangan. Kaya God, kayo ang mangusap sa kanilang mga puso na sila po ay mag-donate para po sa mga kababayan po namin na naghihikahos at naghihirap dulot ng sunod-sunod na kalamidad at pandemya sa aming bansa. Nawa, O Diyos, sa pamamagitan ng Operation Tulungan, mabigyan ka namin ng kaluwalhatian at kadakilaan. Salamat po, O God. Ngayong umagang ito, pagpalain ninyo ang aming araw ng pagsamba sa araw ng bukas. Kayo ang manguna at muling magpapahayag ng iyong kapangyarihan. O God, we give you praise, we give you glory, and Lord, sa iyo ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa tanging pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Ang lahat ay magsabi na Amen, Amen, and Amen.
Hallelujah! Praise God! Oh, glory to God! Inuulit ko po mga kapatid, Operation Tulungan. Please donate now for the victim of Typhoon Rolly and Ulysses for in-kind or cash donation. Hallelujah! Para po sa mga in-kind no po, ipadala po na lamang niyo. Pwede po ninyo kaming i-text, pwede niyo po akong i-PM kung gusto niyo i-pick upin ko po riyan. Hallelujah, sa inyong mga tahanan. Ano po, i-PM niyo lang po ako, ano man po yung inyong ibibigay, ay pick upin po namin, ha? Praise God. Hallelujah. Irin natagpuan. Ako'y magdurusa forever sa buhay. Ako ay bigo. So, good morning po kay Sister Emmy Diaz at sa kanyang mga kasama dyan sa bahay, ha? Kina Jonah, Ivy at Reg. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At ganoon din po kay Sister Lioby Palomares at sa kanyang asawa na si Brother Rudy Palomares. At isang mapagpalang umaga rin mula sa Pandi, Bulacan. Batiin natin Sister Rose Abila at sa iyong mga pamilya, sa iyong asawa at sa iyong mga anak, at ganoon rin po kay Kuya Rolly, ha? Di malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay na kay lupin. Sa kabutihan mo, O Diyos, ako'y natagpuan. Pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Shoutout po muna tayo kay Bing Solis, Brian Concepcion, William Latorre, Lutgarda Bautista, Norma Ablas, Romel Caringa. Sa presensya niya'y lagi. At shoutout din kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan. Hindi kanya iiwan. At shoutout kay Stella Carmen ng Lawag City, Alea Buena Luz, Gloria Bitog, Nel Francia Tama, Wensena, Danny Chong, Jerry Dison de la Rama. At ganoon na rin po kay Shea Bransuela Bambalan, Maria Baluwagan Acohedo, Nanette Tupas, Evangeline Sabino at si Gemina. Okay, salamat po Brother Louie. Ganon din sa iyo, ingat, ha. Shoutout din mula sa Scotland, London kay Emil Delipe at sa Israel kay Nice Dominguez, Gloria Rapacon, Ronnie Katipunan Cleope, Boy Galang, Glenda Rakino, Lizal Hondo, Remy De Los Reyes, Delia Pajarillo, Ellen Gomez at Julie Magpantay. Ang lahat ay may hangganan sa mundo. Salita ng Diyos ng ang forever. So bukas po mga kapatid, magsama-sama po tayo sa ating Sunday worship service at muli po akong humihingi ng paumanhin kung nagkakaroon na po ng aberya ang ating pong live streaming every Sunday. Gaya po ng aking nabanggit mga kapatid dahil po sa aking pong ginagamit na cellphone, kaya po ganon. Kaya sisikapin ko po bukas na mapaganda at tulungan po ninyo si Pastor na manalangin para makabili ng bagong cellphone. Kaya bukas po, magsama-sama po tayo sa ating pong pagsamba. Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay! Magsama-sama po tayo sa ating pong physical worship service. At huwag kalimutang dalhin ng mga health protocol, face mask, face shield, at yung pong ating sanitizer. Meron naman po tayo niya sa church. Ano po? Wala itong katapusan. Kung sino-sino na Karinaway, hindi po kayo nangihinawa at nagsasawa sa salita ng Diyos. tulong na inaasahay, di rin natagpuan. Ako'y magduro. At
At sa Monday po, sa Tuesday po, i-update ko po kayo sa ating pong donation drive, ha? Praise God. Mag-update po tayo sa ating donation drive. At sana po yung mga pinopost ko about donation drive, wag nyo lang pong ilalike, i-share nyo rin po at higit sa lahat ay gawin po natin, ha? Wag lang po like. Hindi tayo makakapagbigay ng tulong para kung ilalike nyo lang po, ano po. Isip, di malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay. Shoutout nga pala kay Nanay Letty Ignacio at ganoon din po sa ating mga kapatid kina Brother Fred Lopez, ang amin pong paabot na pakikiramay po sa pamilya po ng mga Lopez dahil sa pagpanaw ng kanyang kapatid mula po sa Pampanga, ha? Praise God. Condolence po, my deepest sympathy to the family of your brother, Brother Fred Lopez. Hallelujah. Laging forever. At naway ang kaaliwan ng banal na espiritu ay sumakanila sa mga naulila at naiwan na mahal sa buhay. Sa presensya niya'y laging may forever. Ingat kayo sa biyahe, Brother Fred. Samahan kayo ng Panginoon Diyos sa inyong pagpunta sa Pampanga. At sa mga kapatid na pauwi galing trabaho, mag-ingat po, mag-ingat, ha. Praise God. Yung pong health protocol. At ganoon din po sa mga naghahanda ng kanilang mga hapunan dyan sa iba't ibang bansa na naghahanda ng kanilang hapunan. Praise God. Pagpalain ng Diyos ang inyong salo-salo ngayong gabing ito, ha? Praise God. Samahan kayo ng Diyos sa inyong pagpapahinga sa buong araw na ito. Sa buong magdamag ng inyong pong buhay. Sa karamdaman Bueno, sa himig po ng tugtuging ito mga kapatid, ako po ay pansamantalang muli magpapaalam, muli magkita-kita po tayo sa araw po ng Martes. Pero bukas po meron tayong live stream, praise God. Pero ito pong ating pong Bible study, I think every Tuesday up to Saturday na po, praise God. So ipaalam po ninyo, yung iba hindi yata alam na meron na po tayong Sabado, ano po, meron na po tayong Sabado. Kaya i-share po ninyo. Good morning Sister Beck Garcia. Hallelujah, mukhang na-late ka, Sister Becky, ha? Okay, panoorin mo na lang sa replay, Sister Becky. Hindi niya kasi alam na meron tayong Sabado ngayon. Okay, para ang bigaya at pagpapala ng Diyos, maghari ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kapayapaan, at tayo samahan ng kanyang banal na Espiritu. Hallelujah! To God be all the glory. Stay safe, stay strong, and stay healthy.